ngayon po ay pag-usapan natin, ipagpatuloy natin ang ating pinag-usapan kanina sa usapang batas. Ito po ay may kinalaman doon sa oral testimony ng 18 ex-Marines na nagsasabing sangkot ang ating Pangulo at si dating Speaker Romualdez sa korupsyon na nagkakahalaga ng 805 billion pesos na coming from the flood control funds. Yan, at talakayin natin at may matututunan kayo dito, no? Kahit hindi kayo abogado, at masasabi nyo kung malakas ba ang legal position ng mga nag-aakusa laban sa ating Pangulo at sa dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Okay? So, ayon dito sa mga nag-aakusa ay sila daw po ay napag-utusan ng ating kongresista, no? Hindi na natin babanggitin ang pangalan. Sila daw po ay umaktong mga bagman, no, ng isang kongresista upang i-deliver ang mali-maletang mga pera na nagkakahalaga ng 805 billion pesos lang naman. So imagine niyo gaano kadami ang 805 billion pesos na ilalagay mo sa maleta. Ilang maleta yan, ilang libong maleta at ilang truck na 10-wheeler yan na isasaksak mo. Ang mga maletang naglalaman ng bilyong-bilyong piso. So we will start discussing the rules of evidence under the rules of court, kung saan ay ito ang ating gagawing basehan sa ating talakayan sa gabi na to, at upang linawin ang issue tungkol sa sinabi ng 18 ex-Marines na kani-kanina lamang sa ating balita ay napatunayan na hindi lahat to ex-Marines. Yung iba dito talaga hindi marino. At yung iba dito ay mga dishonorably discharged from service. Ibig sabihin, may mga records, may mga ginawang kalokohan ng kanilang panahon sa pagsiservisyo. Okay, ang kanilang aligasyon ay kasama ang kanilang abogado na si Levito Baligod, na sinasabi na sila ay napag-utusan na magbitbit ng mga maleta, i-deliver ang mga maleta, ilagay sa sasakyan, at ihatid sa bahay ng Pangulo dyan sa Forbes Park, sa Ilocos, at dito sa bahay ng Pangulo sa malapit sa Malacanang. So, kanina may binanggit siya Ping Lacson. Ito ay nasabi ko na din sa usapang batas, na kung saan ay mathematically, may kinonsulta si Ping Lacson if it is mathematically possible for the bad men to deliver the amount of 805 billion pesos, no, sa different places. Alam niyo po kasi itong 805 billion pesos is actually equivalent to 15% ito. 15% of the national budget. So imagine mo, 15% ito ng national budget natin na kukurakutin o kinurakot ng mga nasabing official, allegedly, no? Pero gaano katotoo ang aligasyon na tinanggap ito ng Pangulo at ng dating Speaker of the House? Ngayon, ang gagawin nating batayan, yung Rule 130 ng Rules of Evidence under the Rules of Court. Alam niyo po, napaka-importante na kapag may mga transaksyon na sinasabi, katulad nito, aligasyon ng transaksyon na nag-abutan ng pera, ay unang-unang sinasabi po sa Rules of Evidence na kinakailangan ay may perception, no? Personally, nakita ng tao yung mga sinasabing perang ibinigay sa Pangulo at sa dating Speaker of the House. Yung perception niya, kasama diyan ang nakita, narinig, naramdaman, at nahawakan ang mga bagay na subject of the crime. Sa amin, ang tawag namin dyan, yung body of the crime, siya yung corpus delicti. Ang corpus delicti sa kaso na to, yung 805 billion. Ang tanong sa mga 18 ex-Marines, nakita nyo ba ang salapi na nagkakahalaga ng 805 billion pesos? Yan yung 805 billion question ngayon dito. Ngayon, 805 billion, nakita mo ba na nakalagay sa maleta? Ayon sa kanila mga hindi sinumpa ang salaysay. Dahil yung affidavit na sinasabi, hindi pa pala notaryado at meron pang hindi pumipirma doon sa affidavit.
No? Yan ang narinig ko sa balita kanina. So kaya sabi ko, ayon sa kanilang hindi sinumpaang salaysay at hindi pirmadong mga affidavit, ay sinabi nila na binanggit lang sa kanila, i-deliver nyo to sa bahay ng Pangulo, sa Ilocos, sa bandang Malacanang, sa bahay ng Pangulo, at sa Forbes Park. Okay. Ang tanong dito, ilang beses kayo nag-deliver? Sapagkat yung 805 billion, sabi nga ni Ping Lacson dito, ay ito ay equivalent, no, kung ilalagay sa maleta. Ito po ay equivalent sa almost 13,000 suitcases. Imaginein mo, 13,000 suitcases. Abay, kumita ng husto ang Shumart dito kung bumili sila ng 13,000 suitcases. Yung mga maletang pang-abroad na malalaki. Di ba? 18,000 o 13,000 na maleta. Ngayon, kung meron kang 13,000 na maleta, saan may sasakay ito? Hindi ito pwedeng sa kotse. Hindi din pwedeng sa coaster. Sa truck na malaki ito. Yan. Gaano karaming 10-wheeler truck ang inarkila ninyo o ginamit ninyo o hiniram ninyo sa mga politiko rin upang ito ay maihatid sa bahay ng Pangulo sa 3 lokasyon, Ilocos, Forbes Park at sa Malacanang. Dito lang magtataka kayo, ba't pinaghiwa-hiwalay nyo pa ang pagde-deliver ng pera sa bahay ng Pangulo at sa bahay ni Speaker Romualdez? So itong pera na to, ayon sa kanila, ay nagmula sa public funds. Yung gagamitin sana sa flood control program ay ninakaw at dinala kung kanino man bahay, sa bahay ni Saldico, at ito ay i-deliver sa presidente at sa dating Speaker of the House. Yun lamang pagdadala ng pera sa bahay ni Saldico, paano nadala ang 805 billion kung galing to sa bahay ni Saldico, no? At ipinasok do sa Valle Verde. Sigurado truck din ang ipinasok dito. Maigi na malaman din natin paano pumasok ang truck na naglalaman ng bilyong-bilyong pisong kickbacks, no, galing sa flood control program o flood control funds. So napakahirap isipin na kapag nag-deliver ka ng pera ng 805 billions, sabihin na natin 2, 3, 4, 5 beses, truck pa rin na gagamitin mo dyan. No, sa dami niyan. No, 13,000 suitcases yan eh. Paano mo na ibiyahe yan papunta doon sa Pangulo? Unang-una, kinakailangan mong humingi ng permiso doon sa Forbes Park. Napakahigpit sa lugar na yan. Madalas din ako nakakapasok dyan sapagkat ako po yung member ng American Chamber of Commerce saka ng Spain Chamber of Commerce at dyan ang embassy nila ng Spain. At ako'y nakakapasok sa bahay ng ambassador dyan kapag may meeting kami tungkol sa Spain programs about citizenship and immigration. Kasi po may mga partner akong mga immigration lawyers from Madrid and Portugal. So iniisip ko, pag ako pumapasok dyan, titingnan ng lisensya ko, titingnan ng national ID ko, titingnan yung rehistro ng kotse ko, plate number ko, tatawagan yung bahay ng ambassador, iba-validate, no? Tapos kukuha na ako ng picture. Ganon sila kahigpit. Hindi ka basta-basta makakapasok dyan. Now imagine if this is going to be a 10-wheeler truck o 6-wheeler truck na lang, sige. Paano may papasok yan dyan nang hindi ka masisita at walang record? That definitely your entry to that subdivision will be recorded. So dapat man lang nagpresenta kayo doon sa inyong mga hindi sinumpaang salaysay na hindi na pananonotaryo. Nilagay nyo man lamang doon na kung anong date kayo pumunta doon sa Forbes Park at kumuha man lang kayo ng kopya doon sa Subdivision Homeowners Association, doon sa security, no, ng Forbes Park na itong petsa na to, ganitong oras kami ay pumunta gamit ang sasakyan na 6-wheeler, 10-wheeler o mga van man yan, 10 van sabay-sabay pumasok dyan at dumiretso sa bahay ng Pangulo at ng dating Speaker of the House. So, isang ebidensya yan. Dahil unang-una sinasabi sa atin kasi sa Rules of Evidence na kapag may mga ganitong transaksyon na pera na galing sa pondo ng bayan, unawain po natin na yan, hindi lalabas yan sa pondo ng bayan kung walang corresponding withdrawal documents, vouchers coming from the government agency releasing the funds coming from the bank, yung mga bank transaction documents at acknowledgement, no, mga receipts. Meron ka dapat niyan. So if you will allege that the president received 805 billions pesos, no, coming from public funds sa control sa dito sa flood control funds,
kahit isa doon sa mga dokumento na binanggit ko, makapaglagay ka man lang doon sa affidavit mo. Definitely, siyempre magdi-deliver ka, wala ka bang panghahawakan ng dokumento na kung saan galing ang pera? Siyempre, i-report mo yan doon sa tatanggap, sir. Ito yung nakubra namin sa bangko, sa land bank. Siyempre, yung mga nag-deliver, may kasama opisyal yan. Either nauna na doon or sumunod doon sa bahay ng presidente at ng speaker at ipapaliwanag. Ito ang mga dokumentong nakuha sa ahensya ng Public Works, no? Nag-withdraw kami ng pera. Ito na yung advice for allocation of the corresponding funds for the flood control program. Ito yung kinuha namin na kickback, no? 40%, 30% of the public funds. Yun. Pero kung wala kang mapapakitang ganyan, hindi mo na nga nakita yung laman ng maleta, hindi mo na narinig kung magkano talaga ang amount dineliver on a particular date and place, hindi mo naramdaman lahat yan, yung perception, no? Kinakailangan kasi personally nakita mo. If you did not personally witness, no, na may lamang pera ang mga libo-libong maletang na i-deliver ninyo sa presidente, at hindi mo naman din nakita at narinig na tinanggap ng Pangulo personally o ng kanyang immediate, no, trusted aid, o ano ang pangalan ng kanyang trusted aid na tumanggap ng bilyong-bilyong piso, hindi mo nasaksihan yan. That would be equivalent to hearsay evidence, no? Ang ibig pong sabihin ng hearsay evidence ay isang uri ng ebidensya na kung saan ay pinatotohanan mo ang isang sitwasyon o bagay na wala ka namang personal na kaalaman doon, kundi yun ay narinig mo lamang sa isang tao. Katulad nito, sinabi sa'yo, i-deliver mo yung pera ng mga maleta na yan. Pero, hindi mo naman nakita na may lamang pera ang mga maleta sapagkat sa iyong salaysay, ang sabi lamang ay i-deliver mo yung maleta. Ano ang laman? Pera, mabigat, oo. Pero hindi mo alam kung ano laman. Paano kung ang laman ng maleta ay bakal, mga tornilyo, no? At kung ano-ano pang bato o hollow blocks. Abay, mahirap yan. So sa amin, sa rules of court, yan ay tinatawag na hearsay evidence. Ngayon, sabi ko kanina, dapat yan may mga corresponding documents, no, to prove the fact that there was actually public funds withdrawn from the bank, sa land bank. Definitely land bank yan. Kasi yan po ang bangko ng ating gobyerno. So dapat diyan may mga vouchers, sinabi ko nito kanina, no, yung mga withdrawal slip, no, acknowledgement, request for the release of funds. So isa man lang doon ma-produce mo. Kasi importante sa ganitong transaksyon yung documentary evidence. Ayan. So wala na nga siyang ebidensya na magpapatunay na nakita niya ang mga maleta na naglalaman ng pera at dineliver sa bahay ng presidente at nakita niya na tinanggap ng presidente o kaya ng trusted aid ng presidente ang maletang punong-puno ng pera. Wala siya nun. So, ibig sabihin, walang pupuntahan at walang legal standing sa court ang mga salaysay na yan or affidavit in the event that a case will be filed against those who are being accused of stealing money from the public treasury. So hearsay. Pagdating doon sa dokumento, wala din. So, lalabas uli. Hearsay na naman yan. So, yan ang mahirap, no, kapag gumagawa ka ng allegation pagkatapos hindi na consistent yung mga testimonya or oral testimony, pagkatapos ay wala ka pang supporting documents at you did not even personally witness the exchange of documents and delivery of the actual money, no? So hindi ka papansinin ng huwes dito kapag ganyan ang iyong magiging deklarasyon sa hukuman ay kasi dito dapat may personal knowledge, may personal kang kaalaman kasi ang testimonya lagi ng saksi ay batay sa kanyang sariling karanasan o pagmamasid at hindi po ito dapat galing o narinig lamang mula sa ibang tao. Ito yung tinatawag nga na hearsay evidence at karaniwan hindi po ito tinatanggap ng hukuman. Kaya walang mangyayari. So nagtataka lang ako bakit binibigyan pa to ng importansya sa media. Dapat hindi na nga to ini-interview, hindi na pinag-uusapan. Patayin nyo na dapat yan sa media sapagkat useless eh.
Halatang halata na tiniming ito sa event ng EDSA. Sa EDSA, na kung saan ay magkakaroon ng celebration at itinaon din doon sa investigation ng ICC. So parang lumalabas black propaganda, perfectly tiniming sa mga events na magkakaroon ng rason para magkaroon ng parang diversion of issues, no? At nagpapakasakali ang mga naninira na baka kumagat sa publiko di isabay na yung rally at EDSA People Power na uli doon sa EDSA Shrine. So siguro malamang ganun ang balak kasi kung papansinin niyo palagi pag may malaking mass action o malaking event ang ating bansa, tulad nitong EDSA People Power Celebration, ay napapansin niyo ba na itinataon ng mga oposisyon ng mga grupo nitong sina Duterte na magpapakalat sila ng mga false information, mga nagkakaroon ng misinformation, ng mga fake news na parang ginagalit ang tao, no, para magwelga, magprotesta, magrally at ibaksak ang ating kasalukuyang pamahalaan. Mapapansin mo kaya lamang palpak ang kanilang preparasyon mula sa preparation of the affidavit, preparation of the oral testimony, miski nga yung mga address ng bahay, hindi malaman kung saan dineliver di ba? At biruin mo, 13,000 suitcases di-deliver mo sa bahay ng presidente. Ang labo nun. Saan mo nilagay yung 13,000 suitcases? Ilang truck yun?